Ashley's point of view. Hindi ko rin mapigilan ang pag-alpas ng luha sa mga mata ko sa nakikita ko sa magkapatid. Umiiyak ang asawa ko habang nakayakap kay Rose. At kita ko rin ang emosyon sa mga mata ni Rose. Ninamnam nila ang oras na magkayakap silang magkapatid. Ilang sandali pa'y nagtawanan sila pagkatapos nilang magyakapan. Nakatingin lang ako sa kanila hanggang ngayon. It's making me happy seeing the most important people in my life happy. Bakit nga ba hindi ko pa sinabi sa kanya ang tungkol kay Rose ng maaga? Bumaling naman sila sa akin pagkatapos ng ilang sandali. Hi ate, how are you? Masuyong sabi ni Rose sa akin at lumapit. Umupo siya sa monoblock na nandito sa tabi ng higaan ko. I'm fine. Thank you for visiting. Nangihina kong sabi. Latang-lata ko at pakiramdam ko ay tumakbo ko ng ilang metro para magkaganito. Sabi nga ng nurse kanina, ay dahil daw yon sa dugo na nawala sa akin. Masakit din bandang puson ko. Of course, alalang-alala ko nang tumawag ka kanina. Tinawagan ko na nga rin si Kuya Daniel at papunta na raw siya. Ate Ashley, galit na galit siya kay Kuya Gabriel kung alam mo lang. Malungkot na sabi nito. Naagaw naman ang atensyon namin si Gabriel nang tumayo ito at lumabas ng silid. Siguro ay bibigyan muna niya kami ng privacy ni Rose, which is really what we need the most. Ano ba kasi ang nangyari ate? Malungkot na tanong ni Rose. Kaagad namang tumulo ang luha ko. Sobrang sakit na ng puso ko. Ang bigat-bigat. Ang daming nakapasan. Hindi ko alam kung pagkatapos nito ay makabangon kaagad ako. Yung baby ko, hindi ko na siya masisilayang lumaki. Iniisip ko na lang na siguro kaya siya kinuha ni Lord kasi hindi pa kami maayos na mag-asawa. Siguro, hindi pa namin deserve ang maging magulang dahil kami mismo hindi konektado sa isa't isa. Pinipilit niya ako na sabihin ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa'yo. Pero ayaw kong sabihin dahil hindi pa tapos ang misyon nila Daniel. Baka mapahamak ako, ikaw o siya, kapag sinabi ko ang tungkol sa'yo. Isa pa, matatapos naman na sila kaya mas mabuti kung matapos nila ng maayos ang misyon kaysa mapahamak pa kayo sa huli. Sinabi ko naman na sa kanya na nababalik ka rin at malapit na pero hindi niya tinanggap ang paliwanag ko. Hanggang sa hinabol ko siya sa hagdan at nadulas ako. Ang huli ko na lang na natandaan ay nauntog ako ng sobrang lakas sa hagdan at sumakit ang puson ko. Niyakap ako ni Rose para pagaanin ang loob ko. I will talk to him ate. Huwag ka nang mag-alala sa misyon ni Kuya Daniel. Sinabihan na niya akong magpakita kay Kuya Gabriel at siya na raw ang bahala sa lahat. Please don't stress yourself. Hindi makakaganda sa lagay mo, lalo na ngayon na wala na si baby. Sayang, at hindi ko na makikita ang una kong pamangkin. Naluluharing sabi niya habang nakatingin sa akin. Nandito lang ako ate ha. Kapag kailangan mo ng kaibigan, kapatid, hipag, nandito lang ako para sa'yo. Aasahan ko yan, Rose. Sige ate, lalabas lang ako para magpaliwanag kay kuya. You rest na ha? She kissed me on the cheek before she left. Gabriel's point of view. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni Ashley at alam kong si Rose ang may gawa nun. Pero nanatili akong nakatingin sa kisame ng ospital. Kuya! Agaw pansin niya sa akin. Nag-angat naman ako ng tingin sa kanya at nakita ko na nasa harapan ko na pala siya. Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako. I know you're hurt. You can cry on my shoulder. Alok niya sa akin. Umiling lang ako at sumandal na sa sandalan. Where have you been, Rose? It's been years. We all thought that you're dead. I almost whisper. Do you still remember Chris? She asked. I nodded. How will I forget that arrogant? I even rolled my eyes. She chuckled in return.
Of course. How dare he kiss you in front of me? Take note, you're still both on your 9th grade that time. Sabi pa ni Gabriel. Anyway, is Chris the one who kidnapped you and fake your death? She shook her head fast. No, kuya. Wala siyang kinalaman sa pagkawala ko. Tumagal pa ang ilang sandali nang ituloy niya ang sinasabi niya. It all started when I heard Daddy's business partners having a plan to bankrupt the company of Chris' family. Not only that, plinado din nila na tapusin ang pamilya ni na Chris na nasa business world. Napatingin ako sa kanya. Including Daddy? Hindi. Lumabas si Daddy noon sa library natin dahil may naghanap sa kanya na kaibigan niyang pulis sa baba. Habang ang mga kamiting niya ay nagpatuloy sa pinag-uusapan. Tinapos kong pakinggan ang lahat ng plano nila. At sakto naman na nahuli ako ng isa ring business partner ni Daddy na nalit nang dumating. She explained. Nagtinginan silang lahat sa akin nun at pinalapit sa kanila. Takot na takot ako nun pero kinausap lang naman nila ako ng mabuti at siniraan ang angka ni Chris sa akin para hindi ko sila ilaglag sa pamilya ni Chris. Pinakausapan din nila ako na magmatsyag sa pamilya ni Chris hanggat maaari. Na sinang-ayunan naman ni Daddy. I raised my one hand to stop her from talking. Wait, Daddy knew all along what's going on between you and Chris? Nagtataka kong tanong. Oo. Besides, he was the one who taught me what to do whenever I'm in Chris' house or whenever I'm with his family. Lahat naman ng pinagagawa ni Daddy ay sinusunod ko dahil kapalit naman nun ay extra allowance ko. She sighed deeply. Hanggang sa dumating ang point na hindi ko na kaya at gusto ko na talagang sabihin kay Chris ang lahat ng pinagagagawa ko dahil hindi ko maatim na mag-traitor sa boyfriend ko. Lalo na't hulog na ako sa kanya nun. Nung sinabi ko sa inyo na mag-overnight sleep ako nun sa bahay ng kaklase ko, ay hindi yun totoo. Totoong may overnight sleep kami ng mga kaibigan ko nun. Pero wala akong balak na dumiretso ron. Kay Chris talaga ako makikitulog nun. At sasabihin ko na sana sa kanya ang lahat ng ginawa ko. Pero bago pa ako makarating sa kanila sakay ng taxi, ay may humarang na sa amin at sapilitan akong kinuha. Pahina ng pahina niyang sabi. Sumandal na rin siya sa balikat ko. Nung una ay iyak ako ng iyak dahil miss na miss ko na kayo ni Daddy kahit na hindi naman nila ako sinasaktan. Pinaliwanag naman nila sa akin na kaya nila ako kinuha ay dahil ayaw nilang mapahamak ako. Dahil nalaman na ng angka nila Chris na may kalaban sila at nalaman din nila na asset ako. Kaya pati ako'y pinaghahanap. Nag-aalala rin ako sa inyo nun dahil baka madamay din kayo. Hanggang sa may dumating na isang kaedad mong lalaki sa pinaglagyan sa akin at isinama niya ako sa Australia. Nung una ay iyak ako ng iyak dahil ayoko talagang sumama. Akala ko kasi ay palalayain din nila ako pagkatapos ng ilang araw o linggo. Pero kahit sa pilitan nila akong isinama sa Australia, ay hindi pa rin ako nakatikim na masaktan sa kanila. Kaya naging panatag na ako sa kanila. Pwede ko bang malaman kung sino ang lalaking kumuha sa'yo para dalhin ka sa Australia? Masuyo ko pa siyang tinignan. Kuya Daniel ang tawag ko sa kanya. Mabait siya kagaya mo. Kaya itinuring ko na rin siyang kuya habang nangungulila ako sa'yo. Sa bahay niya rin sa Australia ako tumuloy. Pero madalang naman siyang umuwi noon. At madalas ay maids at maraming guards ang kasama ko sa Australia. I nodded. Paglipas din ng ilang buwan ay unti-unti na akong nasanay sa Australia. Hinahanap-hanap ko pa rin kayo pero pinaliwanag naman sa akin ni Kuya Daniel na kailangan niya akong itago dahil maraming gustong manakit sa akin. Hanggang ngayon naman eh. Napaupo ako ng maayos sa upuan at tumingin ng malalim sa kanya. Hindi ka pa rin nila tinitigilan? Ang tagal na nun ah. Dalagita ka pa nun. Oo, Kuya Gabriel. Kaya intindihin mo si Ate Ashley kung bakit ayaw niyang sabihin sa'yo ang tungkol sa akin. Sigurado kasi na kapag nagpakita ako sa inyo, ay magiging matunog na naman ang pangalan ko sa mga kalaban na buhay pa ako. Now I know.
Don't worry. I won't let them harm you in any way. Paninigurado ni Gabriel sa kanya. Hindi na niya kailangan magpunta sa Australia para lang maitago at mailigtas siya sa mga kalaban. Maayos naman ba ang trato sa Ron? Nag-aaral ka ba? Pinakain? Binihisan ng maayos? Nag-aalala kong tanong sa kapatid ko. Tinawanan niya lamang ako. Oo naman kuya, hindi ako pinabayaan ni Kuya Daniel. Yes, nag-aaral din ako doon pero sa bahay lang dahil baka may makakita sa aking kalaban. Marami ding pagkain doon at sapat naman ang mga damit ko. Napanatag ako sa sagot niya. Halata naman na alaga si Rose. Kung saan man siya napunta dahil maayos naman ang lagay niya. I see. Buti naman at kahit pinalabas ka na, ay maganda naman ang napuntahan mo. Wala akong dapat ikabahala. Nakahinga naman ako ng maluwag sa mga sinabi niya. Yup, no need to worry. She assured. How about Ashley? Where did you met her? Tinapunan niya naman ako ng nangaasar na tingin bago sumagot. She's a friend of Kuya Daniel. Doon siya tumutuloy sa tinitirhan ko sa Australia para magbakasyon saglit doon. Nagulat pa nga siya nang makita ako dahil ang alam niya ay walang nakatira ron maliban sa mga kasambahay. Mabilis kaming naging close, as in super kaya madalas niya akong dalawin sa Australia noon para magbakasyon at para may makasama ako. Lagi niya akong pinagluluto, kinukwentuhan ng kung ano-ano, at naging sabihan niya na rin ako ng mga problema niya. Kwento pa ni Rose habang nakatingin sa kawalan, para alalahanin ang mga nangyari noon. Ang pinakamatagal nga niyang stay doon ay 2 months. Diretso yun ha. Nag-apply kasi si Ate Ashley sa isang restaurant sa Australia para maging cook, at hindi lang cook ang naging trabaho niya. Naging head chef siya kaagad. Sandali, chef? Chef siya? Bakit sa Australia pa siya nagtrabaho? Curious kong tanong. Sa Australia kasi malaya siya. Isa pa, hindi mo ba alam na chef si ate? Chef siya pero ayaw ng daddy niya ang maging tagaluto siya. Ang gusto ng daddy niya, maging office girl siya sa sarili nilang company. Ayaw naman niya nun pero marunong din naman siyang mag-manage ng company. Yun nga lang, mas gusto niya talagang maging chef. Kaya nang magkaroon ng opportunity sa Australia, nag-apply siya at agad na natanggap. Pero after 2 months, nalaman ng daddy niya, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang umuwi na lang. Natatandaan ko pa noon na iyak siya ng iyak at ayaw niyang umuwi pero wala siyang magawa kasi sunod-sunuran daw siyang anak. Tila ba sa mga kwento ni Rose, ay naliwanagan ako sa buhay ni Ashley. Hindi ko pa pala talaga siya kilala. I didn't even know that she's a chef. Pakiramdam ko, napakawalang puso kong asawa. Ang dami pa naming pinag-usapan ni Rose. Nung umuwi siya rito sa Pilipinas, ang mga gala nila ni Ashley sa Ikay, na napag-alaman ko rin na sa Laguna pala siya tumutuloy nun. Alam ko na rin ang dahilan ng heavy security ng condo unit niya. Pati ang pagdalaw-dalaw ni Ashley sa kanya. Kung paano niya nalaman na kinasal si Ashley sa akin, na kapatid niya. Pinaliwanag din niya na siyang nakiusap kay Ashley, na huwag sabihin sa akin ang tungkol sa pagkatao niya. Ngayon, naiintindihan ko na si Ashley. Sobrang pagsisisi ko sa mga nagawa ko sa kanya simula pa lang nung una. Dapat nga ay magpasalamat ako sa kanya dahil siyang naging sandalan at kaibigan ni Rose sa Australia. Naiintindihan ko na rin ang madalas niyang pag-alis para dalawin si Rose, na ikinagagalit ko pa. Ngayon na alam ko na ang mga nangyari sa likod ng pagkawala ni Rose, wala na akong katanungan sa isipan ko. Kontento na ako. Nakuha ko na ang mga kasagutan ko. Si Ashley, siya ngayon ang dapat kong asikasuhin at alagaan. Hindi ko siya iiwan dahil pakiramdam ko, anumang oras ay mawawala na siya sa piling ko. Nararamdaman ko na. Kaya gagawin ko ang lahat para mapanatili ko lang ang asawa ko sa tabi ko. Kung ano man itong pagsubok na pinagdaraanan namin ngayon, ay sana
Malampasan namin ang magkasama pa rin hanggang sa huli. Ngayon, alam ko na sa sarili ko na handa na talaga akong tanggapin siya sa buhay ko ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Ano ang gagawin ni Gabriel para magkaayos silang mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.